Good morning, my name is Jeremy. I'm not a doctor, I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background and my cognitive behavior therapy certificate from CBT Australia. Ang aga ko umalis ng Manila, umalis ako ng alas 3 papuntang Quezon, pero ang aga ko kasi rin natulog, pagod ako kahapon. Daming stress, grabe, kailangan daming hahabulin sa opisina. Meron akong big presentation sa Monday. Siyempre, alam niyo sa totoo lang, may pagka-perfectionist ako eh. Nasa-stress ako yung doon sa ideya, no? Na present ako, gusto ko perfect, blah blah blah. So, yun yung problema ng isang perfectionist. Talaga magiging anxious ka kasi ang dami mo mga iniisip. Halimbawa, kailangan, gusto ko lahat ng tanong masagot ko, gusto ko ma-present ko ng maayos, yun, ano? Pero alam mo, paano ko minamanage yun? Minsan iisipin mo, no? Babalikan mo yung sarili mo over the years. Kasi kailangan mo ng confidence eh. Halimbawa, no? Sabi ko, ilang years na ako, I have presented a lot of things already. Pinagdaanan ko yun. So, karamihan dun successful naman. Yung iba, okay lang, alam mo yun. Pero never naman talagang yung sabit na sabit. Wala namang ganun. Pero dahil sa isip ko na, pero yung position ko ngayon, yung narating ko, ibig sabihin, yun yung mga ebidensya ko na I have to be confident kasi ganun ako eh. Kaya. So, minsan kasi dadating ka dun sa punto na habang ginagawa mo yung parang, hindi ko to kaya, hindi, parang yun lang yung mundo, no? Katapusan na, parang ganun. So, ganun tayo sa may anxiety. Kapag may problema tayo, feeling natin, yun na, that's it. Parang katapusan na. Parang yun na yung, nasa ano ka na, nasa dead end ka na. Hindi ganun, no? Gaya niyan, may 2 followers ako ngayon na parang ganun yung sitwasyon. Nagkaroon siya ng matinding problema. Yung isa, nagkaroon siya ng matinding problema. Yung isa, acknowledge niya naman na siya yung may problema. Nagkaroon siya ng kasalanan doon. Parang gano'n, siya may problema. Kaya nangyari yung hindi magandang bagay. So, isipin mo may guilt pa siyang kasama. Yung pangalawa naman, kapapanganak lang. So, ang daming kailangan i-consider kasi kung kapapanganak pa lang, may mga hormonal imbalances yan, may mga ganun-ganun sa nararamdaman. So, the point is, or may ibang tao naman, di talagang pinagdadaanan. Okay? So, ang point is, parte siya ng buhay. It's a phase. Ang gusto ko lang ipaalala sa inyo, hindi yung dead end. Hindi siya katapusan. Nag-improve yung mga bagay-bagay. Kahit nga namatayan ka eh. Kunyari, namatay nanay mo, namatay anak mo, asawa mo. Siyempre sa atin, parang dun sa time na yon, parang end of the world na, di ba? But kung titingnan mo, lalo na dun sa mga hindi namatayan pa, nung mahal nila sa buhay, sila, alam nila na eventually nagmo-move on yung mga tao. Tayo, di ba? Tayo, experience. Lola ko namatay. Na kita ko kasi yung tatay ko namatay 8 months na ako, so parang hindi ko siya masyadong concerned kasi 8 months baby lang ako, hindi ko siya nakilala, so parang hindi siya concerned sa akin. Okay, lumaki ako sa nanay lang, ganun. So yung imagine niyo, yung lola ko yan, meron akong best friend, namatay talaga. Yun, actually nung namatay yung best friend ko, buong taon ako umiyak. Tuwing gigimi kami, iyak ako. Hindi lang ako, buong barkada. Kasi siyempre lasing na, kwentuhan, naalala yung kaibigan, iiyakan. Halos 1 taon kaming ganun. Kailan nangyari yun? Parang 2011 ata. Di ilang years na. Tapos na. Naalala ko ngayon, okay, kwento ko. Pero nung time na yon, talagang 1 taon ka ata kami nagluksa, nag-iyak talaga, nag-grieve. No, pero ngayon, tingnan mo, tuloy yung buhay, lahat kami pabarkada. Hindi nga namin na pag-uusapan. So, we all move on. So, di ba, kunyari, nandiyan ka sa sitwasyon ngayon na mataas anxiety mo, kaka-panic attack mo pa lang, nandiyan ka pa lang,
hindi yan permanente. Dadating ka rin dun sa time na maayos mo yan. No? Maganda yan kung maayos mo ng mabilis because of therapy, no? May psychiatrist ka, psychologist ka. At kung yung psychologist mo talaga ay may cognitive behavior therapy, no, na training, then mabilis maayos ang anxiety disorder, no? Yung iba naman, eventually mabubuhay sila with anxiety at makasanayan nila. Pero kung iisipin nyo, tuloy pa rin yung buhay. Namatay ba siya doon? Wala namang ganito ng mga panahon dati, pero may mga tao ng anxiety. I mean, walang mga therapy dati, no? Nung mga sinauna. Okay? So, nabuhay lang sila. Umabot sila ng mga 100 plus. Nabuhay lang sila with anxiety. Okay? So, meron pa, so ito, recent, no? Kausap ko. Actually, nung isa, kahapon, okay, nagkaroon ako ng spare time kahapon. Minessage ko. So, kung may spare time ako, pwede tayo mag-usap ngayon. Taga-US, ni Keso ko, nung nanay niya namatay sa colon cancer, kailan lang, 70 plus na yung nanay niya. So ngayon daw natatakot siya na lahat ng sakit na maisip niya ay baka magkaroon siya. Basta takot lang siya. Ito sabi ko sa kanya, para sa lahat sa inyo, in fact sinasabi ko to sa mga ka-talk time ko sabi ko, mga kasama, usually ang takot, ang anxiety, no, nagsistem or nanggagaling sa takot. Okay, sa takot. Ngayon, doon, yun yung ugat, takot. Ngayon, kung eventually sisabihin mo, ba't hindi mo ako nag-iisip ng nakakatakot? Bakit may anxiety ako? Kasi nakaprogram na sa katawan mo yun. Nakaprogram na siya dahil sa araw-araw ginalingan mong matakot, ginalingan mong anxiety. Kahit hindi mo na siya isipin, nakaprogram na siya sa katawan mo. No? Nagiging parte na siya ng katawan mo. Anong ibig sabihin nun? Ganito. Nung bata ka, nag-umpisa ka palang magawa ng letra, ng letters mo, A, B, C, D, E, or ABA, or abakada, or A, E, I, O, U. Paano ba tayo nag-uumpisa matuto? Okay? Yung nanay natin, tuturuan tayo mag-letters, A, no? Hahawakan pa yung kamay natin para isulat yung letra. Ganito, anak, A, B, C. Sa school naman, lahat susulat nyo lang puro A. Lahat puro B, puro C. Gaano katagal sila natututo doon? At kailangan, diba, dapat inuulit-ulit, repetition, para maging parte na ngayon. Yung batang yon, no? Yung batang 41 years old na ngayon, sa tingin mo ba kaya pa niyang tanggalin yung pagsusulat ng letra? Hindi na. Kasi parte na. Sa tingin mo ba mag-iisip pa siya kung paano isulat ang letra? Hindi na. Automatic na yan. Gaya ko ngayon, nagsasalita ako sa inyo. Nung nag-aaral ako mag-driving, isa-isa yan, titingnan ko lahat. Ngayon, wala na akong pakialam. Ang ginagawa ko ngayon, habang nag-drive ako, nakipag-usap ako sa inyo. Hindi ko na iniisip kung paano gagalaw yung paa ko, yung kamay ko sa manobela. Wala na, kasi parte na siya ng katawan ko. So kahit hindi ko siya isipin, kaya ko mag-drive. Actually, nag-iisip pa rin yan. Pero wala akong focus. Ibig sabihin, kaya niya kasi so na siguro yung punto ko. Naintindihan nyo na siguro yun. No? Hindi ko na kailangan ipaliwanag. Lahat tayo nasa isip. Pero kaya natin mag-multitask. Ganyan, nakapag-usap ako sa inyo while driving. Okay? Okay. Ngayon, yung iba pwedeng ma-aksidente, pero kasi ako nakasanayan ko na rin eh. Nakasanayan ko na, alam ko na, bilis na mata ko habang alam ko kasi nakipag-usap ako sa inyo sa video. So, naintindihan ninyo, you learn your, you also learn from your anxiety. Parang mali. Ibig sabihin, natutunan ninyo yung pagkakaroon nyo ng anxiety everyday. At dahil pinapractice nyo sa everyday, parte na siya ng katawan nyo. Klaro yun? So, ngayon, babalik ako, anxiety, ang ugat ay takot. Takot. Bakit takot? Maraming ano yan eh. Tayong mga tao kasi, survival ang number one, hindi motivation eh. But,
Ano ba nga ba? Ano bang survival? Survival ang pinaka-importante sa atin. Yung mabuhay tayo. Okay? Survival. Everyday ganon. Kaya tayo may anxiety kasi it's about survival. O, halimbawa, paano yun? Sa trabaho. Sa trabaho, inisip ko mawala na ng trabaho. Pag nawala ka ng trabaho, paano yung survival mo? Paano na yung kakainin mo? Ano yung pambibili mo kung wala kang trabaho? So, tingnan nyo, bottom line, survival pa rin siya. Okay? Kung may sakit ka, may anxiety ka, kasi may sakit ka, inisip mo mamatay ka, paano na yung survival mo? So, kung magpe-present ka, halimbawa, isa kang estudyante, or nag-opisina ka, meron ka presentation, survival, kasi mas malalim yung panggagalingan ng bakit. Kasi ganito yan eh. Kunyari ako si Sarah Geronimo, kailangan mag-perform ako ng maganda at magaling para magustuhan ako ng mga tao. At pag nagustuhan ako ng mga tao, tuloy-tuloy yung aking kita. Survival. And alam niyo, ang survival na yan, ang mga tao nung panahon dati, nagsusurvive sila because of community. Kailangan may acceptance ka ng community. Kasi nung panahon dati, nagtutulungan sila mag-hunt ng food. Kung ikaw lang mag-isa, mamatay ka. So, kailangan mag-perform ng maayos, kailangan magustuhan ka ng mga tao kasi it's still about survival. Naintindihan ninyo? So, ganun yun. Kasi kung ikaw lang mag-isa, paano ka gagawa ng bahay? Pwede naman, pero grabing hirap noon. No? Paano kakain? Paano ka bibili? Ikaw mag-isa ka lang. I mean, paano kung walang mga tao, paano ka pagbibilhan, di ba? So, ang babaw lang. Pero, basta you get the idea. It's all about survival. Importante sa atin yun. Kaya tayo naging anxious because of survival. Kung ano man yung mga rason. Isipin nyo na lang. Dami ko mga sample. So, yun So, sabi ko sa kanya, so fear. No? Fear. Huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Sa fear talaga. Ngayon, kailangan ma-address yung fear mo. Ano ba kinakatakutan mo? Kaya kami anxiety dahil may kinakatakutan ka, period. Ngayon, kung hindi mo na alam yung kinakatakutan mo, kailangan mong mag-isip. Kasi ang takot, ay nagmumula sa kakulangan, walang alam, kakulangan sa kaalaman, at hindi nag-iisip. Naintindihan nyo? At hindi nag-iisip. Sample lang kayo, paano nangyari yan ha? Again, ulitin ko ha, ang fear ay nagmumula sa walang kaalaman o kulang sa kaalaman at hindi nag-iisip. Klaro? Dagdagan pa natin. Una, walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman, yun. Mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. O 4 yun ha. Walang alam, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman. Ano yung last? Hindi nag-iisip. Matatakot ka doon. Bibigyan ko kayo ng sample. Yung anak mo nandun sa likod ng pinto, plano kanyang gulatin, or asawa mo or boyfriend mo o sino man, basta yung ideya gusto kanyang gulatin. Okay, dahil wala kang alam, pupunta ka dun sa pinto, dadaan ka doon, nasa likod siya, gugulatin ka niya, boo, gulat ka ngayon ganon. Okay, kasi hindi mo alam na may gugulat sa'yo. Kaya ka natakot, kaya ka nag-react ng gano'n. Ngayon, kunyari, ulitin natin, yung anak mo doon sa likod ng pinto, nakita mo, nasa siwang, kita mo doon siya, talagang kilig na kilig pa siya, hinihintay kanyang gulatin. So ikaw, dahil may alam ka na, sa tingin mo, yung reaction mo, kagaya pa rin, nung hindi mo alam na may nagtatago sa likod ng pinto. Pwede kang magdrama, pwede kang mag-arte, na kunyari nagulat ka, pero yung response mo dun sa una, ganun pa rin ba dun sa pangalawa dahil alam mo na may
Grabe, tulis naman. Dahil may kaalaman ka na. Di ba hindi? Okay. So, yun lang yung ideya na may alam ka at walang alam. Kaya yung walang alam, kaya ka may fear. Ngayon, another story. Takot siya mag-exercise kasi titibok yung puso niya ng mabilis. Baka mamatay siya. So, ano yun? Walang alam ba yun? Kulang sa alam? O mali ang kaalaman? So, papasok siya sa kulang sa kaalaman at mali ang kaalaman. Kaya siya matatakot. Pero mo, simula nung bata, natatakbo ka na, tapos bigla nung tumatanda ka, bigla natakot ka nang tumakbo. Ano pinagkaiba nun? Ano ba nangyari? Hindi ka na ba tao ngayon? Kaya takot ka nang tumakbo? Natakot kang tumibok yung puso mo? Baka naman patigilin natin yung tibok ng puso mo, baka malala yung mangyari. So, pero mo, simula bata, nagtatakbuhan ka, tumitibok yung puso mo, yung crush mo, nakita mo, tumitibok yung puso mo na mabilis, uminom ka ng wine, titibok yung puso mo na mabilis. Tapos ngayon, yung ideya na mabilis yung puso mo tumibok, takot na takot ka. So, anong problema doon? Mali ang alam? Walang alam? Kulang sa alam. Pwedeng ganun talaga. Nandun yun. Diba? Bakit nangyayari yun? Kasi nung panahon dati, hindi naman naiisip yung pagtibok ng puso Nangyayari lang yung mga bagay-bagay, wala kang pakialam. Ngayon dahil may anxiety disorder ka nga, lahat na lang pinapakialaman mo. Bawat kibot ng katawan mo, kailangan may paliwanag. Pero yung puso mo, kailangan pa bang magpaliwanag sa'yo na titibok siya kapag ganito, kapag ganito? Dati wala tayong pakialam dun. Diba? So, kung iintindihin ninyo, hypersensitive ka na ngayon because yung katawan mo ay nasa state of fight, flight, freeze dahil sa fear. At dahil sinanay mo na araw-araw, ginalingan mo na matakot, naging parte na siya ng sistema mo. Pagising mo pa lang, takot ka na. Kasi, nakaprograma na siya sa katawan mo. So, ano ang solusyon? Again, naulitin ko, ang anxiety ay nanggagaling sa takot. At ang takot, it's all about survival. Takot ka magkasakit kasi takot ka mamatay. Takot ka lumabas kasi takot ka mamatay. Bakit? Kasi panic ka doon, hindi ka tatanggapin ng community kasi nakakahiya ka, nagpanik ka doon, baka sabihin ng mga tao. Yung sabihin ng mga tao, survival pa rin. Kasi pag hindi ka ginustuhan ng mga tao, you live alone. And paano ka mabubuhay mag-isa? I mean, extreme na to ha. Yung pinanggalingan nito, yung mga sinasinauna, mga ninuno natin. Kailangan kasi ma-accept ka ng community ng tribo. Kailangan ma-accept ka ng tribo. Kasi yung mga panahon na natin, tribo-tribo yan Mamamatay ka pag wala kang tribo Bakit? Kasi dati ang mga tribo, sabay-sabay mag-hunt yan para sa pagkain nila. Okay? Pwede mo mag-isa, pero paano kung magkasakit ka? Paano kung mag-hunt? Sino mag-aalaga sa'yo pag may sakit ka? So, pati yung kailangan maganda itsura mo, gwapo ka, it's about survival. Yung pagiging belong mo sa komunidad. Ay, gusto na, si Jeremy gusto ng mga tao to kasi gwapo, talented, magaling. So, kailangan ko maging magaling, kailangan ko maging talented para tanggapin ako ng mga tao. Kasi it's about survival pa rin. Again, nanggagaling yan sa mga sinauna, mga ninuno, yung mga nagtribo-tribo pa. Si Jeremy, gusto ko to kasi malakas to. Kaya nitong habulin yung baboy damo. So, akin to si Jeremy, kasama natin sa komunidad to. O, pag si Jeremy kasama sa komunidad, makakain siya. Kasi, at kung nagkasakit si Jeremy, may mag-aalaga sa kanya. So, it's all about survival. Kaya tayo nervous na, dapat maganda ako, dapat gwapo ako, dapat matalino ako. Pati yan, may anxiety yan, no? Ang ganda nun o mga yan yung mga pinapag-aralan ko na hindi nakikita yan kung saan-saan, okay? So, kaya pag nakipag-talk time ka sa akin, nag-schedule ka, sa totoo lang, talagang napakamahal ng CBT kasi talagang patalinuhan yan dyan. Okay, kailangan magbasa, kailangan may time ka talagang mag-aral, tapos biglang anyways. Yun So, anong gagawin kapag para mawala yung anxiety disorder? It's really about, kasi nga, di ba sabi ko sa inyo, ulitin ko
Walang alam, kulang sa alam, mali ang alam, at hindi nag-iisip. Ito, yung sa hindi nag-iisip. Sabi ko sa kanya, ba't ba takot ka sa doktor? Hindi ko alam. Takot na ako sa doktor. Nurse pa yan, ha? Hindi ka kasi nag-iisip. Mag-isip tayo. Tutulungan kita mag-isip ngayon. Sige. Ano ang kinakatakutan mo sa doktor? Injection? Hindi. Sabi niya, ano kinakatakutan mo sa doktor? Baka malaman ko may sakit ako. Okay. Sige, mag-isip tayo ulit. Ngayon, anong gagawin mo kung may sakit ka pala tas hindi mo alam? Anong pwedeng mangyari sa isang tao? Anong mangyari? Dahil hindi mo alam, hindi mo ginamot, pwede kang bumalagta. Pero, kung halimbawa, kasi yung hindi mo dagdagan ko muna, yung hindi mo ba pagpakita sa doktor, haba buhay mo? Kasi takot kang malaman na may sakit ka. Ano ang mas makakahaba ng buhay? Yung makita na yung sakit mo ngayon pa lang? Or talagang itatago mo yung sakit mo dahil sa takot mong malaman na may sakit ka? Ano yung tsansa na mas mahaba ang buhay mo? Yung hindi ka magpa-doktor? Kasi feeling mo pag hindi mo alam, mahaba buhay mo. Or pa-doktor ka, tapos sasabihin, ay yan lang naman pala sakit mo, may gamot naman dyan. Buti na lang naagapan mo kasi kung hindi, bubulagta ka dyan. So ano ngayon? So tinutulungan ko siya mag-isip. Nga no, sabi niya, sige tapos nag-message sa akin. Sabi niya, sige nagpa-schedule na ako na executive. Tingnan mo, sabi niya, ano ka nakatagot mo? High blood. Sus Mariusep, high blood. Alam mo kung sa gamot lang, libre ang gamot ng high blood. Punta ka lang sa barangay o saan man. So ano ka nakatagot mo? Hindi ba dapat kung may high blood ka at na-maintain mo, meron kang maintenance sa gamot, hahaba ang buhay mo? Kasi ang gamot na yon, yun nga yung magre-regulate ng dugo mo. So kung wala ang gamot at everyday naglalakad ka na may high blood ka, hindi ba parang walking time bomb ka nun? Ano mas okay? Natulungan ko siyang liwanagin yung utak niya at dahil nag-isip kaming pareho, tinulungan ko siya kung paano dapat mag-isip. Then sabi niya, nga no, sige punta na ako sa doktor. Tapos ito pa sabi ko sa kanya, paano kung chinek ka, wala ka naman talagang high blood? Di nasayang lang yung panahon mo sa anxiety mo. Kasi kung matagal mo nang pina-check up yung sakit mo, na feeling mo lang, at sinabihan ka ng doktor na, wala naman sakit. Di ang sarap ng buhay yung ideya na, na-test ako, tinignan talaga yung ng doktor. Alam niyo, ganito yan eh. Alam niyo pa yung mga doktor, makita pa lang ng isang tao, alam niya na kung may sakit o hindi. Pero depende rin sa edad. Kasi ang tao may sakit, kunyari kulang sa oxygen, at yung kulay niya nagbo-blue. Kung may problema sa lungs yan, yung hinga niyan mabilis. So tinitingnan ka pa lang ng doktor, yung pati ba kulay ng kuko mo, yung structure ng katawan mo, kung nakaangat yung shoulders mo na ganyan, ibig sabihin hirap huminga yan. So may indikasyon na yung doktor na may problema tong taong to. So ang gagawin niya, sige pa-test natin para i-confirm. Test natin, i-check natin kung talagang totoo yung aking hinala. Kasi sa itsura pa lang to, yung bibig nito nagbo-blue. May indikasyon na yung doktor na sige test natin, tingnan natin kung gusto ko i-confirm sa utak ko na nagbo-blue yung bibig, yung balikat nakataas. Pwede kasi posture mali, structure niya, pero kung may reklamo siya at may mga indikasyon na dun sa katawan, pati kuko, ikita yun sa kuko pag may ganito yung tsura ng kuko niya, yung sakit nito ganito. So ganun yun. Pero syempre kailangan i-confirm pa yun with tests and all. So may ganun yan. Okay? Halimbawa, yung kulay mo naninilaw. Kaya pala, hindi pala pwedeng problema sa atay. Kaya pala yung paninilaw mo dahil sa kakain mo lang ng prutas. May ganun akong tao, nakita ko, kaya kulay niya dilaw na dilaw siya. Kasi ang pagkain niya prutas na puro yellow, alam mo talagang pati yung balat niya kulay. Ganun pwede pala yun. Sabi ko, ganun pala yun, pwede pala yan, nagkukulay ka. Halimbawa, minsan matatakot ka. Yung poop mo kulay pula. Ala, bakit kulay pula to? May dugo? Kaya pala kumain ka ng dragon fruit. Yung dragon fruit na pula. So pag poop mo, dragon fruit lang. So iti-test mo na kung talagang, teka lang, tingnan natin kung dugo ba yan. May kumain ka lang pala ng dragon fruit or kung ano man yung kulay na nagpapakulay niyan. Ikaw naman, tataranta ka agad. Okay? So, yun yung sabi ko sa kanya.
Sabi ko sa kanya, kailangan mag-test. Ngayon, nung alam niya na wala, siguro, sabi ko na wala ba takot mo? Oo, mas naliwanag, nagme-make sense na ngayon. Kaya nga, sayang lang yung effort mo na mag-anxiety ka kasi hindi ka nagpatingin sa doktor. Okay? So, tapos sabi ko, tapos yun, no? Isa yun. Tapos ngayon, takot siya sa, nagkaroon ako ng problema sa kanya ng konti. Hindi naman big deal. Sabi niya, naalala mo yung COVID. Diba? COVID. Ang daming namatay sa COVID. Pero kung titingnan natin yung statistics, sino ba yung mga namatay sa COVID? Sabi niya, sir, hindi kasi ako naniniwala sa COVID. Feeling ko flu lang siya. Talaga namang flu siya. Ibang klaseng, mas matapang lang siya na flu. Ang pangalan niya, COVID. Pero flu siya. Gets mo? COVID nga lang ang pangalan niya. Pero ganun, ibig sabihin, ang flu marami. Tsaka ibig sabihin, yung ganyang klaseng virus, matagal na yan. Kaso nga lang, may mga strains lang na dahil sa ito, FYI ha. Ito yung mga nangyayari sa mga taong hindi tinutuloy yung antibiotic. Ganito yung nangyayari, kaya nagkakaroon ng mga ganyan. Okay? Ang isang virus, for example, ininuman mo ng antibiotic. Okay? Namatay siya after, sabi natin, 3 days, namatay yung virus na yon. O hindi lahat. Kunyari namatay parang 99.9, parang safeguard lang. Okay, may natirang isa, lintek. Tumigil ka sa antibiotic mo. Pagkatigil mo sa antibiotic mo, di namatay na yung 99.9. Ngayon, yung 0.1, nakaligtas, siguro kumain ka ng something, paborito niya pala, nabuhay. Tumigil ka sa antibiotic mo. Ang sabi ng doktor, dapat 7 days yung antibiotic. Or 4 days. May mga ganun eh. Depende sa antibiotic. Tumigil ka sa antibiotic kasi feeling mo magaling ka na. Okay na ako, tigil na ako sa antibiotic. Mahal yung antibiotic, tumigil ka ngayon. Yung 0.1 na virus na yon, na bacteria, naging makapangyarihan. So ngayon, hindi na siya kayang patayin nung ininom mong antibiotic na ikinamatay nung 99.9. Hindi niya na kaya. So, ito pang masakit. Di nagkasakit, di nabuhay na yon. Humatsing ka, nahawa yung kabila. Dahil nga hindi na siya, dahil kaya niya na, no? Kaya niya na yung antibiotic na yon, hindi na siya mamamatay doon. So, kung hindi kayo nag-antibiotic, hindi yung tinatapos yung antibiotic, lumalakas yung virus na yon. At dadating yung panahon na mahirap na makuha yung gamot, hindi na tumatalab. Kasi yung virus na yon, sobrang powerful na. Kaya, pag sinabi ng doktor na tapusin ang antibiotic, tatapusin nyo talaga yan kahit magaling ka na sa pangatlong araw. Kasi kailangan totally mamatay ang mga virus. O yung whatever that is. Okay? So, ganun yun ha. Ayan ha, ginagamit ko rin yung YouTube video na to para sa kaalaman ninyo. Sa kaalaman ninyo. Okay, mutik na mamatay sa bus na yun. Bigla siya lumabas. Okay. So, yun, no? So sabi ko sa kanya, medyo pinahiya ko nga siya ng konti kasi minsan may ganun tayo sa sabi ko, hindi ka naniwala sa COVID? Bakit? Anong basihan mo? Wala, sa akin lang. Sabi ko, bakit? Expert ka ba? Doktor ka ba? Ano yan? Pinag-aralan mo ba yan? Sabi niya, hindi po. Oo. Hindi pala eh. Sabi ko, naku, mag-iingat tayo sa ganun kasi una, tanungin natin yung sarili natin. Lalo na ikaw. Kunyari, kasakit ka. Feeling mo may cancer ka. Bakit? Ba't ka may cancer? Doktor ka ba? Alam mo ba kung paano simptomas ng cancer? Ano yung dapat gawin para ma-check yung cancer? Hindi ka pala doktor eh. Bakit mo sinasabihan may cancer ka? Anong alam mo dun? Lahat tayo ganun. Masakit ulo ko. So sabi ko sa kanya, yun nga, anxious daw siya, may anxiety daw siya kapag masakit ulo niya, lalo na kung magkaka-period siya. Sabi ko, ilang taong ka na? Ilang taong ka nagkaroon ng period? Sabi niya, ganyan-ganyan. So, mga 14 years old ka, 34 ka na ngayon. So, 20 years ka nang sumasakit ulo mo. So, bakit? Wala ka pang cancer. 20 years. Bakit? Sumakit na yung ulo mo. Bakit?
Ba't buhay ka pa? Sabi ko sa kanya. Tapos sabi ko, di ba may anak ka? Oh, ano yung, nagkaroon na ba ng sakit ng anak mo? Oo, sir. Oh, ano nangyari sa anak mo? Nasaan na sa ngayon? Ngayon, sir, tulog, healthy. Kaya nga. So, porkit ba nagkasakit, mamatay? Pag nagkasakit ba ng ulo, sipon, ubo, nahirapan huminga, cancer agad? Sino ka para magsabi ng cancer? Doktor lang. Kahit yung doktor, kailangan din kailangan niya ng resulta ng test para masabi niya talagang may cancer ka. Pero bakit ikaw, pinapangunahan mo na may cancer ka? Kasi namamatay nanay ko sa colon cancer. So, ibig sabihin, kung ang nanay mo may colon cancer, lahat kayong anak may colon cancer, may chance. Pero, hindi ibig sabihin, may cancer nanay mo, kapatid mo, magkakaroon ka rin. O lalo na yung kapitbahay mo. Diba? So, anong learning natin? Opo, sir, hindi tayo ganyan, etc. Tapos nung una, parang hindi niya pa maintindihan kung ano to gagawin niya para mawala yung anxiety niya. Sabi ko, kailangan kasi matanggal yung takot. Kasi ang anxiety galing siya sa takot. Ngayon naman kinakatakutan mo, sakit ng ulo, cancer. So kailangan natin ayusin yung mga pag-iisip mo na mali o kulang sa sa kaalaman or hindi ka kasi nag-iisip. Kaya tinutulungan kita mag-isip ngayon para sasabihin, tapos sinasabi niya, totoo ako, sabi niya, no, it makes sense. See? So sabi ko, kailangan ko pala gumawa ng video kasi kala ko ina-assume ko pag mga tao nanonood ng video sa akin, nakuha na talaga. Hindi pala. So, kaya ginawa ko tong video na to, na importante, no? So, kaso 30 lagpas tayo 30 minutes. Tutuloy ko na sa susunod. Pero napakaganda ng laman nito at sana maintindihan nyo. Namnamin nyo talaga ito. Kasi pag nanamnam nyo, magkakaroon kayo ng freedom. Okay? Guys, maraming salamat. Pa-diagnose muna sa doktor. Pa-check up kung kayo ay may nararamdaman. At siya magsasabi kung kayo ay may anxiety o wala. Dapat sila magda-diagnose, hindi kayo. Okay guys, maraming salamat. Bye.